Tinignan natin yung mga sinasuggest nilang video. May video daw itong si Banat Bayag na may kabubuhan na namang pinagkakalat. My God. Nung chinek ko, abay, oo nga. Panoorin po natin mga kaibigan, no? Kung ano ba yung kabubuhan ni Banat Bayag. Pero may tanong ako sa iyo, Banat Bayag. Yung bang tunog ng mga ng sasakyan mo, yung mga tunog ba dyan? Ewan ko kung talagang sa'yo yung sasakyan na yun. Kasi kung sa'yo yun, kabisado mo yun no? Yung mga tunog doon sa loob ng sasakyan mo. No? Kabisado mo na ba yung mga tunog? Kasi parang itong kabubuhan mo dito talagang sagad-sagad. My God. No? Tingnan natin po mga kaibigan kung ano yung kabubuhan niya dito, no? Check natin 'to. Ito yung video niya, no, na live. No, para doon sa banat daw niya kaila Katniel, yan, Katniel fans. Ayan Ito kasing si Banat Bayag, merong sinasabi dito na katangahan. Pakinggan natin, ha? Totohanan na ayaw mong pakinggan. Bakit? Ang gusto mo lang si Katniel. Bakit tapos daw? na sa'yo. Sarado na tenga mo para kang kabayo. Alam mo yung kabayo? Yung kabayo, ganun kaya may takip yan na ganyan. Alam niyo kung ba't may takip yan? Kasi para hindi niya makita yung gilid. My God. Pagkakaulaga mo, Banat Bayag. Ha? Bakit mo tatakpan yung tenga ng kabayo kung ayaw mo siyang makakita? My God. Ha? Ang takpan mo kung ayaw mo makakita yung isang hayop o yung isang tao. Ang takpan mo yung mata. My God. Ha? Mata yung takpan mo. Dahil kapag tenga yung kapag tenga yung tinakpan mo, hindi makakarinig yan. Ha? Ulitin natin, no? Nagpapaliwanag pa siya kung bakit may takip yung tenga ng kabayo. My God. Ito Katibo yan katotohanan na ayaw mong pakinggan. Bakit? Bakit? Ang gusto mo lang si Katniel. Bakit daw? Tapos na sa'yo. Sarado na tenga mo para kang kabayo. Alam My mo, God. yung kabayo, ganun kaya may takip yan na ganyan. Alam niyo kung ba't may takip yan? Minomostra niya pa yung kung saan may takip tapos tenga ng kabayo. My God. Ibalibhasa yung mata mo yung may takip. Ay ako'y nawawala ang pagod sa iyo, Banat Bayag. Pagka ikaw ay nakita ko sa personal, kay aasnan ko yung bayag mo. My God. Pag hindi ay hinagod ko nung asin ikaw ay hiyaw. Ay sukat mong tatakpan yung tenga ng kabayo para hindi makakita. My God. Ako'y nangangati ang ilong sa iyo Abay, kahit ako hindi nainom, ako'y nalalasay. My God. Pakinggan pa. Panoorin pa po natin mga kaibigan. Meron pa sa mga sinasabi ditong katangahan No? Yung kung ayaw nyo raw mapuna, wag na lang pagsalitain. Parang mga ganung bagay. No? It is somewhere in between 6 minutes. No? Ito Ito. Meron siyang sinasabi dito
kung ayaw nyo pala silang pinagtatawanan, huwag nyo na ho silang pagsalitain. Hindi na namin kasalanan kung magsasalita sila at magko-comment sila ng mga stupid things. Sabihin, naman hindi naman, ito ang stupid, hindi naman ho yung pagiging bad word. Hindi nga bad word, tapos ginawa mo ng ugali. My God. Na-explain ko na rin yan sa mga kaulagang taing lamig mo. No, yung stupido na katulad mo, yan ay hindi pagmumura, no? Yan ay hindi rin na bad word na sinasabi mo. Yan ay isang adjective, no? That describes someone like you. Stupido. My God. Alam mo ba yung stupido? Ibig sabihin, parang hindi mo alam eh. Yung pagiging stupido, ganito yan. May utak ka pero hindi mo ginagamit. Parang ikaw. My God. Ha? Meron kang, ewan ko kung may utak ka ba. Ewan ko, ulo lang yata meron ka. Hindi mo naman, wala naman yatang laman niyang hinayupak eh. My God. Na? Kasi yun ang sinasabi niya dito eh, no? Kung ayaw daw niyong mapansin, kung ayaw niyong mapuna, at kung ayaw niyong pagtawanan, huwag niyo na lang pagsalitain yung tao. Ayan yung pinaglalaban na dyan, no? Sundan natin pa, no? Tingnan natin kung ano pa yung mga sinasabi niya dito. Okay? Yan kahit nga Biblia, nakasulat ho ang salitang stupid eh. Huwag mong gawing ugali. Kung ayaw mo palang mapuna ka, ng tao, medyo itama mo naman yung sasabihin mo. Kasi dahil sa mga stupid or lies na sinasabi ng mga artista, marami kayong naloloko. Pag naloko kayo, mapapaniwala nyo, ano mangyayari? Di ba? Ano mangyayari? Yun nga tatay nyo, hindi artista, ang daming naloko eh. Ha? Ito, sinabi ko na rin naman sa inyo ito noon. No? Para hindi magkagulo ang mga tao, huwag niyong pagsalitain yung tatay nyo. Ha? Kasi pag nagsalita lang naman yan, wala namang matinong sinasabi yan eh. Ha? Ang layo sa topic ng mga kinukwento. Kung ano, gusto yatang ikwento yun, nababasa niya pa kung saan-saan sa pader. No? Ganon yung tatay ninyo eh. No? Tapos kapag binabash siya at kapag pinapansin ng mga netizen, nagagalit kayo mga ulagang taing lamig kayo mga DDS kayo. My God. Tapos magre-react ka dyan sa mga sinasabi ng mga apektado na ginawa ng tatay ninyo. Ha? O, ituloy natin yung sinasabi niya dito. Anong mangyayari pag naniwala sila na wala nang press freedom? Yan yung pinagtatanggol ninyo. Na wala na. Pangalawa, pinasara kayo kahit hindi naman kayo sarado. Ano pinasara kahit hindi sarado. Na wala naman kayong nilabag na batas. Bakit nyo para kayong pinagtutulungan ng gobyerno? Ano? Diba? Ang tanga mo. Bakit may nilabag ba sa batas ang ABS-CBN? Diba? Ang sabi ng BIR, wala silang violation, no? Complied sila sa pagbabayad ng, wala silang mintis sa pagbabayad ng taxes. Yung kanilang renewal, no? Ng application ng renewal ng kanilang franchise, naandyan na, nakabinbin. Ilang taon na. Diba? Tatay nyo rin naman ang may sabi. O, sabi rin naman ng NTC, walang violation ang ABS-CBN. Nag-comply din sila sa rules. Diba? O, yan nga sinasabi ni, ni Kim Chu doon sa ginawa niyong kantang katarantaduhan ninyo. Ang sabi ng tatay ninyo, no, doon sa interview niya, doon sa Rappler, kung ibablock daw ba niya yung renewal ng franchise ng ABS-CBN, anong sagot ng tatay nyo? Yes! My God. Sabi ulit, inulit pa ulit eh. Sir, are you gonna block the franchise? Yes! My God. Oh. Kaya nawalan ng franchise, no? Kaya hindi na-renew yung franchise ng ABS-CBN. Kasi binablock nung tatay nyo. My God.
Kasi ito namang mga artista na to tsaka yung mga empleyado ng ABS-CBN, hindi naman magrereklamo yan kung may violation sila No? 'Di ba? Hindi naman magsasalita ang mga yan kung wala sila sa tamang pag-iisip Ikaw lang naman yung nagsasalita na walang tama sa pag-iisip yung mga sinasabi mo My God. Diba? Ako medyo inaantok na pero nawawala yung antok ko sa iyo Meron po siyang sinasabi dito about irregular workers They somewhere in part of 19 minutes and yan. Punta natin, Tingnan natin yung sinasabi niya dito ng ABS-CBN. Ang pinaglalaban namin dito, yung mga irregular na empleyado ng ABS-CBN na hanggang ngayon nag-i-exist pa. Tanungin nga kita, meron o walang nag-i-exist na irregular dyan sa inyo? Aba, meron, siyempre. Ako nang sasagot, kaya hindi ako taga-ABS-CBN. My God. Ha? Alam mo kung bakit? Kung tinapos ng tatay ninyo yung endo, di wala ng irregular workers dyan. Tanga ka ba? Hindi lang naman na ABS-CBN na mga irregular workers tingnan mo yung mga private companies dyan. Marami silang mga irregular workers kahit yung mga factories dyan Meron silang mga irregular workers. Bakit? Kasi mga contractual nga, hindi nga inendo nung tatay mo yung endo. My God. Yan yung pangako ng tatay ninyo noong 2016. Na within 6 months, matatapos na ang endo. Kasama yan sa pangako niyang within 6 months My God. Tapos ngayon magtatanong ka kung mayroong irregular sa ABS-CBN. Natural meron. Hindi naman yan na kumpanya na pag-aari ng gobyerno. Private companies yan. ABS-CBN, group of companies. Natural, maraming irregular workers dyan. Kasi allowed yung contractual. Bobo. My God. Kung tinapos ng tatay niyo yung endo na yan, di walang regular dyan. Tapos tanungin mo kay Daniel pa, sa akin ka na lang magtanong. Ay, nako. Banat bayag. Palakihan na lang kaya tayo ng butas ng ilong. Palagay ko, mas nakabuka yung yung ilong mo My God. May nunal din ako dito. Kaya lang, yung nasa dito, parang kulangot na bumagsak yan sa laki ng butas ng ilong mo My God. Yung katangahan mo nga banat bayag, huwag mong ipagkal... Kaya kayo dumadaming mga tanga kayo Diba? Tingnan mo yung mga nanonood sa'yo, hawa-hawa na kayo. My God. Ay, nako. Tapos, magtataka kayo kung bakit kayo mga bobo. Magagalit kayo kapag sinabihan kayo ng mga bobo kayo. Ako talaga banat bayag. Pag ikay nakita ko sa personal, hahagudin ko na nga sinyang bayag mo. My God. Duk-dukin ko yung noo mo My God. Siguro pag naduk-duk ko yung noo mo, kahit pa paano pag naalog yan, baka lumabas yung utak mo. My God. Gagong itong banat bayag na to. Alright, so mga kaibigan, hanggang doon na lamang po, At itong kabubuhan talaga ni banat bayag, nag-uumapaw na. Pare-pareho kayong mga ulagang taing lamig, yung mga DDS kayo, mga walang utak.
Alright, so bukas po meron po tayong live, no? Tomorrow morning maybe, or kapag po nagkaroon tayo ng time sa umaga. Pero kung wala po tayong time sa umaga, meron po akong live in the evening. Basta every Saturday po meron po tayong live, no? And everyone can call me, no? While I'm on air, and then we can share ideas and everything. Alright, maraming salamat po, and ingat po tayo palagi. God bless. Oy, huwag kayong gagaya kay Banat Bayag, ha? Kapag ayun yung makakita yung isang tao at saka yung hayop o isang hayop, huwag yung tenga yung tatakpan nyo. Ang takpan nyo po ay yung mata, ha? Okay? Alright, so maraming salamat. Thank you.